Binaligtad na ngayon. Pinapalabas nila na yun daw si Orly Gutesa na testigo doon sa di umano'y pag-deliver ng maleta na humarap sa Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. Kung sino-sino pinagbintangan ay pagkatapos ng hearing na yon hindi na bumalik. Hinahanap ng Blue Ribbon Committee para magpaliwanag at tuloy ang kanyang mga pahayag, hindi na. Ngayon ay nawawala. Pagkatapos pinapalabas na ng mga supporters ng mga Duterte na ito raw ay bumaligtad na, nabayaran at tinakot. Aba, ay anong nangyari? Pag ang inyong testigo ay nabayaran at natakot, ibig sabihin wala pala kayong kontrol dyan. Kung totoo yun. At sino naman, bakit naman magbabayad ang gobyerno para bumaligtad dyan? Unang-una, kakaunti naman ang naniwala sa kanya sinabi. Kasi nakabukuhan pa nga na yung binabasa niyang sinumpang salaysay. Mukhang gawa-gawa lang. Nag-aaway pa nga si Marcoleta at saka si Gutesa doon sa public hearing kasi mali-mali daw binabasa. Di ba? Parang tinuruan, scripted, hindi mabasa ng Orly, kaya buliyaso. Di ba? Ang daming sablay nun eh. Tapos ngayon, papalabasin nila, kaya daw nawala, bumaligtad dito, natakot, tinakot, at saka binayaran. Di katawa-tawa lalo kayo. Bakit kayo naghanap ng testigo? Bakit kayo nag-provide ng ganyang testigo na kaya palang bayaran at matakot kung totoo ang inyong akusasyon? Ibig sabihin, hindi nyo kontrolado yan. Kayo ang may problema dyan. Dapat bago kayo naglabas ng testigo, yung kaya nyo kontrolin. Tama man o hindi ang sinasabi nyo, hindi kayang bayaran, hindi kayang pwedeng takutin at maninindigan sa kung ano ang totoo. Ngayon, sinasabi niyong tinakot, binayaran, kaya nawawala at hindi na magpakita. Di ang ibig sabihin yan, fake talagang testigo yan. Walang prinsipyong testigo yan. Kayo mismo ang sumisira sa inyong testigo. Dahil ang inyong akusasyon, natakot, tinakot at binayaran. So, walang kredibilidad, walang prinsipyo itong inyong testigo na si Orly Gutesa. Yun po yung aking opinion at analysis sa isyong yan. Kasi ang testigo, kahit pabuhay ang nakataya, at kung totoo, dapat manindigan. Kahit operan siya ng malaking pera, kahit takutin siya, kung gusto niya sabihin ang totoo at may prinsipyo, dapat panindigan niya yung kanyang alam. Kayo na rin ang nagsabing tinakot at binayaran. Di walang kakwenta-kwentang tao yan. Hindi talaga yung kapanipaniwala. Kayo ang naglabas niyan eh. Di ba? Inaamin ni Senador Marcoleta na nakipag-ugnayan sa kanya si Mike Defensor. Umaamin at lumalabas na silang dalawa ang nasa likod ni Orly Gutesa. Tapos ngayon na pumalpak at nawawala, kayo rin ang sumisira sa kanya. Kasi sinabi nyo, natakot, tinakot at nabayaran. Kaya parang bumabaligtad. Walang kakwenta-kwenta. Huwag kayong mag-produce ng testigo na kaya palang bayaran at kayang takutin. Ganun kasimple lang yun. Ako kasi naniniwala, ang totoong testigo at totoong merong alam ay kayang panindigan hanggang sa huli kahit buhay ang nakataya. Pero kung totoo ang sinasabi nyo, kayo mismo ang sumira sa pagkatao ni Orly Gutesa. Hindi ang Senado, hindi ang gobyerno. Hindi yung mga inakusahan niya. Kayo mismo. Dahil yung sinabi niyong tinakot, ibig sabihin nagpatakot. Binayaran, ibig sabihin tumanggap. Anong klaseng testigo yan? Bayaran palang testigo yan? Ganon? Nagtatanong lang po. Kaya nga merong kasabihan, ang isda ay nahuhuli sa bibig, hindi sa buntot. Ano ngayon? Kaya di ko rin maintindihan ito si Mike Defensor. Kaibigan ko pa naman itong mamang ito. Tinuturi kong kaibigan ito hanggang ngayon. Parang nag-press conference pa yata ng isang araw eh. At pinapakita pa yung video na para bang si Gutesa ay gano'n nangyari, natakot at nabayaran, kaya bumabaliktad at nawawala. Parang gusto niyang palabasin, kontrolado na daw ng gobyerno. Itong si Orly Gutesa, hindi na nila pakikinabangan. Anong klaseng testigo yan? Inilantad nyo, tapos ngayon siniraan nyo. Tapos ngayon ibibintang sa gobyerno. Ayan yan.
Destabilization yan. Sa aking opinion. Sablay na testigo yan. Halatang pilit, kumbaga sa saging, hinog sa kalboro. Kung sa mangga, santo, lahat ng prutas, hinog sa pilit. Hindi natural ang pagkakahinog. Yung inyong testigong yan, hindi natural na testigo. Mukhang tinuruan lang. Kasi kung hindi yan tinuruan at bukal sa kanyang puso at panindigan ang kanyang sinasabi, hindi siya pwedeng matakot kahit kanino. Ang katotohanan ay hindi yan kinatatakutan. Hindi dapat ikinatatakot. Dapat pinaninindigan. Dapat paniwalaan. Sa kahit anong tanong at investigasyon, nandiyan ka kung totoo sinasabi. Nawala. Tapos ngayon, ganyan na yung sasabihin. Di basurang maleta yan. Basurang testigo din yan. Pasintabi na. O ngayon, ano nangyari? Ano ang epekto nito sa 18 mga dating sundalo? Sabi nila, doon sa press conference, yun daw 18. Ito doon si Gutesa, si Orly, kasama ng 18 na related doon sa kwento. Ay anong kredibilidad ngayon ng 18? Kung itong isang Orly, kayo na nagsasabi, sumisira sa pagkatao, sa sinabi niyong natakot, nabayaran. Paano yung 18? Ganon din ba yun? Nagtatanong lang. Kung nasira kayo at sinira niyo si Orly, dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan ngayon kung saan man siya nadoon, ano ngayon ang pagkatao at kredibilidad nitong 18 na alaga nyo at tinutulungan nyo? Attorney Baligon, Mike Defensor at iba pa, nagtatanong lang ako. Kapanipaniwala pa ba yung mga yan? O hindi na? Baka pag nagbahaliktaran yung mga yan, sasabihin nyo, tinakot na naman. Nabayaran na naman. Di basura lahat yan. Anak ng baka. National security. Ang epekto ng inyong pagbibintang, katatagan ng bansa. Malaking epekto sa ekonomiya at identity at pagkatao ng lahat ng Pilipino ang inyong bintang sa isyu ng graft ng korupsyon. Sinisira nyo. Totoo na may korupsyon. Ang problema yung inyong ebidensya at akusasyon, hilaw, malasado. Hindi ko sinasabing walang korupsyon. Talagang talamak ang korupsyon noong araw hanggang ngayon, hanggang sa may patigil ni Pangulong Marcos. Ang problema yung pagpapatunay, yun ang mahirap. Naglinis-linisan kayo, walang kinalaman. Ang gobyerno daw ang korap. Tapos ang testigo nyo, ganyan. Natatakot. Anong klase yan? Wala pa sa korte, takot na. Di lalo na pag nasa korte. Pag nagkaroon ng cross-examination dyan, baka masyak yan. Baka atakehin sa puso yan pag tinanong ng kaliwat kanan. Diba? Yun po yun. Ang testigo at nagsasabi ng totoo kahit pilipitin ang liig, magsasalita pa rin niya at maninindigan. Pero wala pa sa trial, hearing pa lang, nawala na. Tapos siniraan pa ninyo. Wow! Magpakatotoo at magtulungan na lang tayo sa tamang direksyon ng ating buhay at gobyerno, lahat tayo panalo. Pero kung magsisiraan, hahanap ng palpak na testigo at ebidensya, ibibintang kung kani-kanino, basurang galawan yan. Pangsarili yan. Desperado yan. Destabilization yan. Sa aking opinion.